Matatandaan na si Jimmy Butler ay kasalukuyang nasa gitna ng kontrobersiya ngayon. Yan ay matapos ang balitang humiling siya ng trade mula sa Miami Heat. Ayon sa mga ulat, nais ni Butler na maibalik ang kanyang gana sa paglalaro ng basketball kahit na nangangahulugan itong paglalaro sa ibang kupunan. Bagamat masaya naman itong mano sa Miami Heat, sinabi ni Butler na nais niyang maging dominante muli sa court. Dahil dito, ang Miami Heat ay naglabas ng 7-game suspension laban kay Butler. Pati si Pat Riley na presidente ng Heat ay gumawa ng 10 pahinang dokumento upang ipaliwanag ang kanilang desisyon. Ang Phoenix Suns ang itinuturing na pangunahing destinasyon para kay Butler kung sakaling matutuloy itong trade. Ang Suns ay nasa alanganin ngayong season dahil hindi gumagana na maayos ang kanilang big three na sila Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Posible rin makita ng Phoenix Suns ang trade kay Butler bilang pagkakataon upang mabago ang kanilang landas tungo sa pagiging championship contender. Ang magiging resulta ng sitwasyong ito ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa parehong kumpunan at sa buong NBA. Samantala, muli na naman nga nakakuha ng tagumpay itong Denver Nuggets laban dito sa Dallas Mavericks. Score na 118-99. Ang larong ito ng Nuggets ay pinangunahan ni Jamal Murray na nagdala ng kanyang season high 45 points habang si Nikola Jokic naman ay may triple-double, 10 points, 10 rebounds at 10 assists. Sa game na ito ay naging tahimik naman ang scoring ni Russell Westbrook na meron lamang 9 points at 3 out of 11 shooting in the field. Dahil sa sunod-sunod na magandang ipinapakitang laro nitong Denver Nuggets ay muli nga napag-usapan itong si Russell Westbrook dahil may mga ibang basketball analyst nga ang nagsasabi na dito nga daw sa Denver Nuggets ay muling lumabas itong prime Westbrook. Ngunit kung titignan kasi natin ang stats ni Westbrook ngayong season para dito sa Denver Nuggets ay may average siyang 13.1 points, 6.8 assists at 5.1 rebound per game. Di hamak na mas mataas nga yan kung ikukumpara natin noong naglalaro siya sa Clippers last 2023-2024 season na may average lamang siya na 11.1 points, 4.5 assists at 5 rebound per game sa 68 game na nilaro niya para sa Clippers. Pero kung ikukumpara natin ang Westbrook noong 2021-2022 NBA season kung saan siya ay parte pa ng Los Angeles Lakers ay mapapansin natin na mas mataas pa dyan ang nakuwang average nitong si Westbrook. Ito ay dahil may average siya noon ng 18.5 points, 7.1 assists at 7.4 rebound per game. Kaya naman may mga ibang fans ang nagsasabi na na-hype nga lang daw ngayon itong si Westbrook dahil nga sa ganda ng ipinapakita ng kanyang buong kupunan at hindi naman daw talaga dahil sa kanyang sariling stats. Ganun pa man ay masyado pa rin namang maaga para magsabi na magiging total stats ng isang player ngayong season dahil ngayon nga ay halos nasa kalahati pa lang tayo ng 2024-2025 season. Kaya naman asahan natin na madami pang magaganap na pagbabago sa mga stats na ipinapakita ngayon itong si Westbrook dahil nakikita naman kasi talaga natin na mas tumataas nga ang level ng basketball niya ngayon. Yan nga ay dahil na rin siguro sa kanyang mga teammates lalo na itong third time MVP na si Nikola Jokic at ang kanilang magaling na coach na si Mike Malone na naibibigay talaga ay Westbrook ang type of play na talagang naaangkop para sa kanya. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutan i-like at mag-follow na din para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.